At ayon po sa Asian Transport Observatory, mga ka-RSP, naku, tumaas po ang bilang ng road mishaps sa unang quarter po ng 2025. Partikular sa vehicular incidents kumpara noong nakaraang taon. Isa nga po sa mga pangunahing dahilan nito ang distracted driving, lalo na ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. At paalala muli ang Republic Act No. 10913 o yung Anti-Distracted Driving Act. Makasama natin si Marlene Alyanige, Presidente ng Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools. Magandang umaga po and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas, ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga nanonood. Good morning po, Ms. Marlene. Welcome to RSP. Alright, siguro po maganda i-refresh din natin na itong layunin ng Anti-Distracted Driving Act. Ano po ito at ano po ang goal po nito? Ito yung batas kung saan ipinagbabawal ang paggamit natin ng mga gadgets, ng cellphone, pagtitext, panonood ng video, at paglalagay ng maraming dekorasyon sa dashboard natin. Kasi may sinusunod na bilang yon or inches. From the dashboard, kailangan magbibilang ka ng 4 inches. Higher than 4 inches, hindi ka na pwedeng maglagay ng kahit na ano o yung line of eyesight ng driver. If you will remember, di po ba, yung mga jeepney drivers nung araw, ang daming mga kabayo Mga bubot. yung mga Yes. Isa yun sa pinagbabawal. Tapos yung pagsagot mo sa phone, pagtitext mo, or kaya pagbabrowse. Pero meron naman yun na exemption. As long as na you will be using hands-free or naka-headset ka o yung maliit lang na para lang sa tenga. Not necessarily naman you have to cover all your ears. Yung iba Kasi naman, may mariging busina pag yes, opo. At saka pwede rin naman yung, di ba, meron na time Bluetooth tapos naririnig mo naman sa audio. Yes, ayun. So, okay, you've mentioned some of what we call distracted driving mechanisms, no? So, we want to know, ano-ano po talaga yung mga gawain kapag sinabi natin distracted driving? Kagaya nga po ng nabanggit ko, unang-una, normal sa atin yung nakikita natin, nagdetext yung habang nagde-drive. Okay. Pero kahit nakahinto ang sasakyan mo sa trapiko dahil nakakulay red siya. So, hindi pa rin ina-allowed na magte-text ka kasi yung attention, ito yung kaya yung tinawag siya distracted kasi yung attention ng driver nahahati sa pagmamaneho at the same time sa paggamit niya ng gadget. Pagka may tumawag sa kanya, so nafo-force siyang sumagot. Okay. Tapos yung attention niya pagka naka-green na, nawawala na. Tapos minsan naiiwan, may nade-delay. Tapos yung iba naman sumasagot ng text, yung mga jeepney driver or mga taxi driver, nakikita natin yan or nanonood ng mga video o mga reels, yon isa rin yon, nakaka-distract sa driver. Yung rosary, ma'am, yung paglagay nito sa rear window, mirror. Yung rosary, ako meron din naman ako noon eh. Hindi naman yun, wag naman malaki. Na maliit lang, okay lang, pero hindi naman kasi siya nakaharang mismo sa driver, nasa gitna naman siya. Okay. So, okay lang po yun, maliit lang, basta hindi makakaabala sa paningin sa pagmamaneho ng isang driver. Malinaw. Talagang importante rin din yung focus mo, Yes. 100% nasa road. Alright, ano kaya yung mga parusa na pwedeng ipataw sa mga lalabag dito? Ang alam ko na unang naparusahan dito ay si Maria Isabel Lopez. Yun ang okay. unang Remember natin yan. Kasi di ba lumabas siya sa pumasok siya sa lane ng ASEAN. Oo. Pero wala tayong batas doon. So ang nai-apply lang sa kanya yung paggamit niya ng video na habang siyang nagde-drive na may di ba nagvi-video siya. Pa siya nun So parang na-suspend lang yung license niya. Okay. So dito sa ADA na tinatawag natin o yung Anti-Distracted Driving Act, unang parusa is 5,000. Pangalawang parusa is 10,000. Pagka yung pangatlong parusa, makulit ka talaga di ba? So ang gagawin sa'yo, penalty 15,000 plus confiscated yung license mo for 3 months. Okay. Ang ika-apat naman is, pag nahuli ka ulit, that's 20,000 at totally revoke or cancel yung license mo. Pero pagka may mga cases ka naman na halimbawa, haba ka nagda-drive, nakabangga ka, that's another thing. That's a criminal case. So, pwedeng magsampa na ng kaso against you. Ayun. Well, of course, para maiwasan natin to, bago magkaroon ng lisensya, ay pumapasok sa mga driving schools. Opo. Mandatory po yan. Bago makuha ng lisensya, ano-ano po ba yung mga
tinuturo rito na mahalagang impormasyon para syempre bawat drivers natin ay malaman ang patungkol sa Anti-Distracted Driving Act. Okay, sa driving school, hindi lang yung ADAng itinuturo. May 8 major laws na itinuturo namin sa mga Okay. estudyante. Pero sa unang-una namin sinasabi, bawal ang mag-text. Bawal ang manood ng kung ano man sa ano, o bawal kalkalin yung cellphone habang nagmamaneho. Isa yun sa mga paalala namin at binibigyan diin. At palagi namin sinasabi kung ano ang penalty. Dapat nakafocus kami sa penalty, malaman ng estudyante namin, matakot sila na ito yung mga pinagbabawal ng batas na kailangan nilang sundin. Tingin niyo po ba kailangan required din yung refresher course for Ay, some yes. drivers? Opo. Isa sa kampanya ng LTO, kasi since 10 years ng license natin, magbibigay sila, if you will remember, we have the CDE sa website. Before you can renew your license, you have to go to, mag-register ka doon sa CDE sa website mismo ng LTO. Pero ang nangyayari kasi, ang masaklap, is si Fixer ang sumasagot. So, yung mga dapat na matuto o ma-review doon sa website ni LTO, si Fixer ang natututo. So ngayon, I guess there will be a plan, no, na babaguhin siya. Nakapasok kasi siya sa programang Driver's Education Program. So mag-e-enroll ka pero through your mobile. Tapos isa 'yon sa tinitingnan. Pagsasabay-sabayin 'yon, magkakaroon na rin ng online theoretical driving course. Ito yung, 'di ba, may face-to-face. So magkakaroon tayo online plus yung sa Hindi ba redundant DEP. yun? Meron na sa driving school, may isa pa. No, for ang TDC, online TDC at TDC, theoretical driving course, Okay. for For the those applicant na mag-a-apply pa lang ng driver's Okay. license. Yung sa DEP naman, ito yung may mga license na. Okay. Oo, at magre-renew. Lalo na Ayun. pag may violations ka, di po ba we have the 5 years and the 10 years 10 license. Pagka may violations ka, pag nag-renew ka, apat na grounds yun. Isa sa mga yon pumasok, 5 years lang makukuha mo. Pero pag malinis ka, wala kang violation, 10 years siya. Ayun. Ako, marami din natutuhan ngayong umaga, ha. Maraming salamat po sa inyong oras. Nakasama natin si Ms. Mardin Alianigan ng Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools.